Magsiawit kayo sa Panginoon, sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, sandaigdigan. May pananabik at may pusong puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ay sugatan. Ikaw po ang aming tagapagpagaling, dakilang manggagamot. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ay may pangamba, mayroong kinatatakutan. Ngunit ikaw, Panginoon, ang aming prinsipe ng kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ay bigo at pinanghihinaan ng loob. Ngunit ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka
kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aki kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakilang mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakilarit marangal pa. Nababatpat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Hesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y wala ring pang-unawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa manta ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula
ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay pinanganak na mahirap. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay pinanganak na mayroong kapansanan. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay pinanganak na hindi kayang makapag-aral o makapagtapos ng pag-aaral. Minsan po may kausap ako at paulit-ulit kong sinasabi sa kanya yung gusto kong ipahatid sa kanya. Pero parang paulit-ulit niyang sinasabing, ano po? Sa bandang huli, ang sabi niya sa akin, Father, sorry po. Ako po kasi ay ipinanganak na mahina ang pandinig. Sa puntong iyon, ang sabi ko sa kanya, alam mo, pagpaumanhin mo, hindi ko alam. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi mo kasalanan na mahina ang pandinig mo. Sa Ebanghelyo, nasabi ng Panginoon, ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, kung hindi kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Alam natin ang pinanggagalingan ng Panginoon dahil sa nung panahon na iyon, maging ang pagkain ng tao, halimbawa na lamang, pagkain ng baboy, sa kanilang panahon na iyon, sa kanilang tradisyon, ay nagpaparume sa tao. Sobra nilang striktong ipinatutupad yon na dahil sa pagpapatupad na iyon, maraming nagkakagalit, maraming hindi nagiging maganda ang ugnayan dahil sa ganong ka-striktong ipinatutupad iyon. Kaya sinabi ng Panginoon, ang nagpaparumi sa iyo, hindi yung kinain mong baboy. Ang nagpaparumi sa iyo ay kapag inaway mo yung taong sa iyo ay pumupuna. Kapag ikaw ay nagmura, diyan nagsisimula ang kasalanan. Walang bagay na mayroon ang natanggap natin sa buhay na ito na wala naman tayong kakayahang baguhin ang pwede nating isisi sa ating sarili at sasabihin kasalanan natin. Ang kasalanan lamang natin ay mangyayari doon sa naging tugon o reaksyon natin sa kalagayan nating iyon. Bigyan tayo ng halimbawa. Yung pagiging mahirap. Marami sa atin ipinanganak sa isang pamilya na isang kahig, isang tuka. Pinanganak sa isang pamilya na walang isang magulang. Iisa lang ang kumakalingang magulang. Marami po sa atin ipinanganak sa isang pamilya na marami kayong magkakapatid. Hindi kayang itaguyod ng inyong mga magulang. Hindi po kasalanan yon. Kailan nagkakaroon tayo ng kasalanan? Kapag ginamit natin ang ating pagiging mahirap para magnakaw, para manloko, para mangumit ng hindi sa atin. Hindi po natin kasalanan kung tayo pinanganak na negro o maitim. Ganun talaga ang ating lahi, maitimin talaga. Nagiging kasalanan po yan kapag tayo ay pumatol sa nanunukso sa atin. Sinugod natin, halimbawa.
Doon lang nagkakaroon ng pagkakasala ang tao. Tanggapin na po natin, may mga kalagayan, sitwasyon sa ating buhay, maging sa ating pisikal na pangangatawan, ang ibinigay na talaga sa atin mula't mula pa. Tanggapin natin ito, pero huwag nating gagamitin ito para maging dahilan, para magsalita tayo ng hindi maganda, o kaya pumatol, gumante, o manakit sa ating kapwa. Ang sabi nga, who you are is a gift from God, but who you become is your gift to God. Who you are is a gift from God, but who you become is your gift to God. Si CJ po ay isang binata, binatilyo, maliit na bata po siya. No? Ang kanya pong ama ay sinamaang palad po ay napatay sa isang marahas na pamamaraan. Itong batang ito na si CJ, noong 2018 ay inatasan na magbigay ng pagkain doon sa Philippine Conference on New Evangelization. Isa pong malaking gawain sa simbahan. Ano po? Na ito ay nasasakupan, ang dumadalo dito, iba't ibang dioceses from all over the Philippines. So si CJ, ang sipag niya, bigay siya ng bigay, ang kanyang papel, magbigay ng pagkain dun sa participants. Napansin siya nung isang pare. Sabi ng pare, napakabait naman ng batang ito. Napakabait naman ng batang ito. Nagsiserve siya dun sa mga participants. Kaya yung pare, hindi napigilang magtanong. Sabi niya, "Iho, ano ang gusto mo? Meron ka bang gusto? Bibigyan kita." Ang sabi ni CJ, "Gusto ko po ng truck." Yung laruan na truck. Laruang truck. Napatigil naman yung pare. Tinanong uli nung pare, "Aanuhin mo yung laruang truck?" "Gusto ko po nung laruang truck kasi ibibigay ko po sa kapatid ko." Ibibigay ko po sa kapatid ko. Nakita niyo po yung batang si CJ? Bagamat naging marahas ang kwento ng kanyang buhay, naging marahas ang karanasan niya sa kamatayan ng kanyang tatay, pero hindi niya ginamit ang karanasan ng karahasan na iyon para siya ay maging marahas din sa kanyang pakikitungo sa kapwa. Sa katunayan, parang kabaligtaran pa nga ang nangyari. Mas lalo siyang naging mapagmahal, mapagkalinga na kuya sa kanyang nakababatang kapatid. Mga kapatid, maraming bagay na hindi natin kailangang sisihin ang ating sarili. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong sisihin lahat sa iyong sarili. Tanggapin natin. Pero ingatan po natin na gagamitin natin itong sitwasyon at kalagayan natin sa buhay bilang dahilan para gumawa ng hindi maganda. Para gumawa ng masama o kasalanan. Who we are is a gift from God. Kung sino man tayo. But who you become is your gift to God. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin na salita ng Ebanghelyo ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Amang, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang aming handog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo
at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipanahantulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait-inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo yung taglay, ang kapayapaan ng po Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati